Hi Pisces, welcome to Amian Tarot. Ito ay general reading, so pwede ka makarelate, pwede hindi. So kunin mo lang kung ano ang mga message na para sa'yo. Paalala Pisces, ito ay gabay lang, so depende sa'yo kung paano mo i-apply sa sitwasyon mo. At kung napadaan ka Pisces sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comments na rin. So, universe, ano ang paparating na message kay Pisces this week? August 10 to August 16. Okay, ang iyong overall energy, Page of Wands. And then, ang iyong challenge, the Magician, focus, Page of Pentacles, future energy, the Hermit, and outcome is the Lovers. Oh, sino tong the Lovers, Pisces? Ang iyong sweetheart ba? Kung sino man to. Okay, Page of Wands ang iyong overall energy. Ang energy mo is yung pangarap mo na gusto mong maumpisahan, andi dito ngayon ang focus mo. Kung ano man yung pangarap na yan. Pero sa nakikita ko, ito yung pangarap na sa tingin mo, lahat dyan mo ibibigay dahil clear na clear ang iyong isip na once na ginawa mo to, is diyan ka magkakaroon ng tagumpay or happiness in life. Kumaga, nakikita mo na kung ano yung magiging resulta. Kaya ngayon, nandoon ka na sa stage na pinag-aaralan mo na kung ano man to. And then ang iyong challenge, the Magician. The Magician is manifestation. Lahat ng gusto mong mangyari, gusto mo matupad. Kasi yun ang gusto mo eh. Dahil sa tingin mo marami kang kaalaman. Okay, kung marami kang alaman, ang nagiging challenge mo rito is, yes, ando dun yung focus mo. Pero sa dami mong iniisip, baka in the end, maging hadlang din yan sa'yo. Dahil, yung goal mo na nakikita ko rito is minsan nahahati din sa iba't ibang parte ng buhay mo. So, kung sa ngayon, ang goal mo is para sa sarili mo, pangarap mo sa sarili mo, huwag mong sabayin lahat ng manifestation. Kung sa'yo, sa'yo lang. Huwag mo munang isama yung iba dahil baka magkaroon ng blockage or hadlang. And then, ang iyong focus, Page of Pentacles. Page. Yan, nandun yung focus mo, yung goal mo. Kung ano yung magbibigay sa'yo ng stability, dun ka lang. Huwag mong halu-haluin. Kasi minsan tayo, sa pagmamadali natin, or gusto natin mangyari yung mga gusto natin sa buhay, minsan, na over tayo sa confident. Maganda naman na may self-confidence ka, pero yung too much, as in, tingin mo kaya mo ng lahat, yung pala, pag nandiyan yung actual na pangyayari, hindi pala. So, ang sinasabi rito is, mag-focus ka lang kung ano yung sa tingin mong dapat mong i-priority. And then, the Hermit, ang iyong future energy. Yes. In the future, day by day, or habang tumatagal, makikita mo kung ano talaga yung mga dapat mong unahin kung talagang yan yung pinapangarap mo. So, unti-unti nang magbibigay ng liwanag sa isip mo. Kung sa ngayon, nandiyan pa yung confusion, in the immediate future or in the future, when I said in the immediate future, wala ano po ito timeless. Pwedeng malapit na, pwedeng medyo, let's say, almost 1 year, mga ganyan. Pero depende po yan. Depende sa manifestation nyo or sa energy na maibibigay sa inyo ng universe. And then, ang outcome, the Lovers. Eto ba? Para ba sa commitment na to, Pisces? Kaya ka tarantang-taranta kung ano yung mga dapat mong gawin para mapagplanuhan lahat yung mga gusto mo sa buhay? Okay, let's clarify. Universe, ano ang paparating na message kay Pisces this week?
August 10 to August 16. Page of Wands. King of Swords. Strength. And the Sun. Okay, speaking of clarity, kung ano yung sa tingin mo mas magbibigay sa'yo talaga ng kaliwanagan, positivity, or happiness, yun lang. Yun muna. Huwag mo na sabihan ng iba. Kasi once na iba ang focus mo, kahit gaano pa kalakas ang loob mo, mawawala ng balance. So now, ito yung time para magplano, pag-isipang maigi, kahit dahan-dahan yan. Ang importante rito ay pagiging sigurista mo. Na kung saan yung focus mo, dun lang. Which is stability, happiness, at clear kung ano man yung goal mo. The Magician. Ang yung challenge. The Empress, the Tower, and the Seven of Wands. So, yeah, stay focused. Kasi may time dito na mawawala ka sa balance, which is magkakaroon ng distraction sa'yo. Well, ikaw yung taong maraming kayang gawin, huwag mong hayaan yun. Sabi ko nga, kung meron sa tingin mo mga bagay or tao na magbibigay sa'yo ng problema or stress, which is very sudden, halimbawa, bibigyan kita ulit ng halimbawa kasi challenge mo to eh. Kung nakafocus ka sa goal mo, andun yung energy mo. Always positive ka. Day by day, nandoon ka lang nag-aaral, pinapalago mo yung iyong knowledge para makamtan mo kung ano yung pangarap mo. And then suddenly, meron taong lumapit sa'yo. Which is hindi ganun parehas ka ng energy. Ikaw, positive, ito, negative. Let's say may kamag-anak ka lumapit. Kung ano-ano yung problema na dinadaing sa'yo. Na kung tutuusin, dahil nga kasi kapatid mo eh, or kamag-anak mo malapit, maa-absorb mo yung lungkot. Which is the Tower, medyo maaaring problema nga na biglaan at kailangan mo makiramay o damayan kung sino man itong nangangailangan ng suporta mo. Yes, tumulong. Yes, makiramay o damayan mo kung ano man yung problema ng isang tao na may importante sa'yo. Let's say gano'n na lang. Pero still, kailangan mo magkaroon ng determination. Wag mong hayaang mapanghinaan ka ng loob o ma-impluwensyahan ka ng lungkot o ng problema. Ganun talaga. Isipin mo, yes, dadamayan mo at the same time, wag mong iaalis na meron ka pang ibang priority na sa ngayon mas mahalaga sa buhay mo. Kasi the Empress is ang taong matalino, maraming alam, pagdating sa creativity. So, yun yung gagawin mo. Huwag mong hayaang ma-distract ka sa mga biglaang nagsusulputang problema around you. And then, ang iyong focus, Page of Pentacles. Wait dami. Ang dami. Temperance, the Justice, and the Ten of Pentacles. Yeah, ang focus mo is yung pangarap mo, doon ka raw. Huwag mong hayaang ma-distract ka at mawalan ka ng balance. Keep calm. Keep calm. Maging positibo. Keep positive. Sabi nga. Kasi yun yung magiging, ano man tawag dito, yun yung magiging batayan mo para ituloy kung ano man yung sinabi ko nga, yung pinapangarap mo. Kasi once na nawalan ka ng balance at nauna yung takot mo o yung lungkot mo dahil sa problema ng iba, imbis na gumanda, baka itong inaasam-asam mo is maudlot bigla. So, wag. Doon ka sa tamang gagawin mo. Okay, the Hermit. Ang iyong, ito may baligtad. Ang iyong future energy. King of Cups, the World card, and the Star. Yes.
So now, klaro na, Pisces. Yung goal mo, which is yung stability, yung pangarap mo sa buhay, is matutupad dahil ikaw mismo ang nagdesisyon na ibigay doon yung puso mo. So tama. Tama yung pinili mo. Kasi in the future, nakikita ko is King of Cups, ang taong nagplano, nasolusyonan ang mga bagay-bagay, kung ano man yung challenges na biglang pumupunta sa kanya, dahil ang pangarap mo, yun yung goal mo. At yes, matutupad. Kasi, na-complete mo o nagkaroon ng completion sa mga pagsubok na pinagdaanan mo. Kaya nga sabi ko yun yung challenge mo, yung left and right na mga biglang problemang dumadating sa'yo, naging ano ka pa rin, naging matatag. At in the future, kung ano yung pagiging matatag mo, in the past o sa pangkasalukuyan, sa susunod na chapter ng buhay mo, is na gampanan mo o nakumpleto mo yung challenge na yun. And then bilang reward, the universe, yes, ang iyong pinapangarap ay makakamtan mo. Basta, ang determination at sipag, huwag mong kakalimutan yan. Lagi nandiyan dyan. Ang pakikisama, importante rin. The Lovers, dahil siguro to kay The Lovers, na iyong partner o magiging ka-partner in life. Four of Cups, Ten of Wands, and the Five of Wands. Itong mga struggle na to, yung mga sinasabi ko nga, kaya ka pala naging agresibo o naging determinado. Dahil in the past, may mga nag-cause sa'yo ng sadness dahil yung mga tinatamasa mo dapat ngayon is nakamtan mo yan kung hindi mo inuna yung ibang tao. So, dahil nawala yun lahat, nagkaroon ka na ng lesson na itong panibagong pupuntahan mo o ginagawa mo pala sa sarili mo, nagiging determinado ka na dahil ayaw mo na uling mawala. Dahil in the past nawala to. At in regards yan sa isang partnership na tingin ko dati mong partner to in life, as in kasal or malalim na samahan, na nag-cause ng lungkot sa'yo dahil lahat ibinigay mo, yung pangarap mo, yung pang-ibig mo, pero lahat yan wala na, binura mo na. Ang natitira na lang is yung malulungkot na alaala, pero nag-move forward ka pa din. So kung dati pinili mo lagi siya, kung sino man to, ang dami mong opportunities na nasayang. So, nandoon yung regret na bakit hinayaan mong mawala yung mga opportunities na binigay sa'yo noon. Kasi nga, nandahil dito, kung sino man to, na isang long-term na relationship na nag-end, at nang nag-end, parang nagising ka sa katotohanan na eto pala yung mga pangarap ko o mga opportunity na dati pinalampas ko. So, ngayon, aral na sa'yo yan. And then, in the future, ayun na nga. Yun na yung pinaka-focus mo. Ang ibalik kung ano yung mga nawala sa'yo. Anything, relationship, trabaho, career, mga opportunities. Ngayon, yun na yung gagawin mo. Matalino ka na ibabalik mo yun. Okay, ano ang last message? Okay. Sometimes the answer isn't yes or no. It's wait. Kasi nag-intay ka sa taong, alam mo yung pag-iintay mo na balang araw, eto na talaga yung aking magiging forever. But hindi. Kaya nag-cause ng sadness at regret. So ngayon, hindi pala dapat ganun. Dapat hintayin mo yung totoong tao, tamang tao, para ibigay mo yung nararapat na pagmamahal o mga dapat na pangangailangan. Kasi lahat yun nasayang lang sa maling tao. So this time, kung maghihintay ka man, okay lang. Kung may darating talaga para sa'yo. Kung meron kang
isang tao na binibigay ni universe which is meant for you, doon ka na lang. Kasi ito muna ang uunahin mo bago yung relasyon sa magiging partner mo pang habang buhay. So, Pisces, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo ang mga reading na binigay ni universe sa'yo, mga message. So, kita ulit tayo sa mga susunod pang reading. Bye!